sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw. Isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat: patawad kay Father, pero putang ina ninyo! Putang ina nyo! Solid. Solid yun, boys, ah. Sobrang solid nun. Malutong. Parang nasa flip-top lang si Vice Ganda. Solid yung mura mo, Vice. Solid. Pero ang pinagtataka ko lang, bakit galit ang mga pinklawan pag nagbumura si Duterte? Pag minumura na yung mga kurakot, mga oligarchs. Pero pag si Vice Ganda, tuwan-tuwa sila, no? Ganyan kahipokrito ang mga pinklawan. Galit na galit sila, nagmumura si Duterte, pero pag si Vice, tuwan-tuwa sila. Ngayon, ramdam nila kung ano yung nararamdaman ng mga DDS pag nagmumura si Duterte. Pag minumura na yung mga kriminal, mapang-abuso, ganyan. Ganyan na ganyan kami. Pag kay Duterte, pero Vice Ganda, pag nagmura, okay lang, no? Pag kay Duterte, hindi na. Masamang tao na siya. Pero valid yung point ni Vice Ganda. Mapapamura ka talaga eh. Kahit si Duterte, papamura talaga buong Pilipinas. Tapos lang ang misa, pero Panginoon, patawarin niyo kami, pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Putang ina nyo! 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 Ulit-ulit niya palang sinabi yun. Valid ang point ni Vice Ganda dito. Pero sana naman, di ba, napangalanan nyo man lang. Sana pinangalanan nyo man lang, di ba? Ha? No. Sana pinangalanan mo man lang. Diyan si Saldico, si Romualdez. Bakit ba kayo takot na takot sabihin yung pangalan na yun? Kasi siguro siya may-ari ng network, siya may-ari ng ABS, siya ba? Siya may-ari ng mga media, sila Romualdez. Kaya takot kayong mabanggit yung pangalan nila. Tama? Tapos na ang panahon ng mga mababait at ng mga resilient. Ang mga mababait, ginago. Ang mga resilient, tinarantado. Hindi na ubra sa atin yung bait-baitan, kimi-kimian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon. Yeah. Kaya dapat man lang kung matapang talaga kayo, banggitin niyo yung pangalan ni Tambaloslos at Romualdez. Di ba? Yan ang tunay na matapang. Ang ginagawa nila Magalong, si Kiko Barsaga, ay ang tunay na matapang. Alam naman natin lahat dito kung sino ang may hawak lahat ng budget, di ba? Sino ang nag-insert, ang mastermind, si Saldico at Romualdez. Pero kayo, pinipilit nyo lagi Duterte. Sa 2022 nga yung pinakamalaking insertion hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos. Hinahamon nyo rin yan, kasabot rin niya. Sino man pumirma, di ba siya? Siya rin naman ang pumirma dyan. Dapat mapanagot rin yan.
Kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, 3 taon. 3 taon na yan, ha? Puro korupsyon ang ligasiya niyan. Binigyan na ng chance ng tao yan pero walang ginawa kundi mangurakot. Mastermind. Hinayaan yung pinsan niya magnakaw, mag-insert. The damage can be undone. Nangyari na eh. Isa siya sa mga mastermind dyan. Kaya nung wala kang aasahan dyan. ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil Idol mo, si Marcos? Vice ganda? Grabing statement yan, nakakagulat ha. Idol mo pala yung magnanakaw na yan. Guinness Book of World Record. Top namang magnanakaw. Tapos idol mo. Wala ka napagawa mga big ticket projects yan. Idol mo ba? Paano naging hero yan? Paano naging idol si Marcos? Isa panahon niya yung pinakabalasubas ng mga tauhan, mga proyekto, mga flood control, ghost flood control. Tapos mas galit ka pa kay Duterte kaysa kay Marcos? dahil sinaswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos naming mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong lahat ipakulong. Tawiin ang mga ari-ari. Bawiin mo yung mga ninakaw niya nung panahon ni tatay niya. Dapat ayun ang panawagan na ibalik na yung mga ninakaw niya dati pa. Tsaka ano sinasabi mong takot? Baka ikaw ang takot. Kasi hindi mo mabanggit yung pangalan. Buhay ka na sana eh. Kaso takot ka rin eh. May-ari ng SunWest Corporation na nag-divest lang is si Congressman Zaldico. Yeah. Oh. Binigay na namin ng mga dokumento sa ICI. In fact, magfa-file na dapat kami ng kaso last week. Pero since nabuo na ang ICI, binigay na namin ng dokumento. Diretsahan na nga tayo, Karen. Si Congressman Zaldico, hindi lang congressman, siya din ay naging Committee on Appropriations. Yeah. Kaya nga. At ang SunWest Corporation ay pag may-ari Siya ang sa founder. matagal at founder Yeah. ng si Congressman Zaldico ay founder ng SunWest So Corporation. if he's saying, Huwag na tayong lumayo. if he's saying that they, Saldi ko, wala ka nang kawala. Yari ka kay Vince Dizon, huling-huli ka na. Ito ang sinasabi kong matapang talaga. Kita nyo na? Kita nyo na pinangalan niya si Saldi ko. Bakit kayo, Vice Ganda, Vico Soto? Hindi nyo mo pangalanan. At nililis nyo pa kay Duterte. Diba? Gayahin nyo si Vince Dizon, ganito ang tunay na matapang. Diba? Wala nang paligoy-ligoy. Saldi ko. Ikaw may-ari niyan. Ikaw ang Committee of Appropriation. Ikaw ang may-ari ng SunWest. Na isa sa pinakamalaking gumawa ng Ghost Flood Control Project. Tingnan si Vince Dizon, no? Real talk. Straight to the point. Walang paligoy-ligoy. Hindi yung ililis nyo lagi kay Duterte. Maya naman kayo. Kapalpakan nyo, sinisisi nyo lagi kay Digong, mas halata na mas matino yun.
Bes, paano mo nga siya itatay? Kasi itatali mo dapat, di ba? Oh, ayan. Hintayin na lang po natin dahil yun po ang meron. ginagawa Oo. ng ating Independent Commission on Infrastructure. Kaya nga po nandyan ang SGV and Company. Yeah. Kaya po isa sa mga inappoint ng ating Pangulo na miyembro ng ICI is the current country director mismo Of SGV. ng SGV, which is the biggest and most credible accounting firm in the country and also affiliated with Ernst & Young globally. Yeah. Oo. So, ayun, sana hindi nabayaran tong SGB groups na to, no? At fairly. Maimbestigahan na dahil salamat kay Vince Dizon na binigay niya yung mga dokumento tungkol sa SunWest at iba pang mga proyekto. Yun, sana nga, pinagdadasal ko na hindi mabayaran to. Itong auditors na to. pabayaan na lang po natin, magtiwala po tayo Tiwala sa ating lang. ICI at sa mga miyembro ng ICI. Oo. Paano mababago? Diyan din po tayo Oo. pupunta. Paano mababago ang sistema? Because at the end of the day, number one, kailangan ng Pilipinas ng flood control. We really do. Kailangan natin ng infra. Pero kung yung mga construction companies na ito ay iba-blacklist, no, na dapat lang naman, meron ba tayong enough construction companies in the Philippines You mean private? Yeah. take the jobs that are needed to build the country? Of course we do. Yun, pag-usapan na. Because alam mo, course we do. China is building, You know, Vietnam is building, Thailand is building. We need to build. I think there are two things, general things that need to be done within DPWH. And then I'm just slowly starting to find this out. First, I think the first step is, as I told you, we have to put the fear of God in everybody. And the only way to do that is to hold people to account. And that is the first step, Karen. If walang makulong dito from top to bottom, naglolokohan lang tayo dito. And it will this worsen. is just going to keep on happening Yeah. again and again and again. Tama. That's the first thing. And I think that is where the ICI comes in. They are in a position to really send a strong message, not just to people in government now, but people in government in the future, that enough is enough. We will hold people to account and people will pay from top to bottom. Okay. Oo. Dapat unahin si Saldico dyan. At Romualdez, di ba? Pero ang pinaka-mastermind dyan si Bongbong. Siya pumirma eh. Siya yung boss eh. Si D. Alcantara ay dapat managot dyan kasi siya rin yung boss, di ba? Same lang yung kay Marcos, siya yung boss. Huwag mo sabihin wala kang alam dyan dahil ikaw ang pumirma. Kaya huwag kang magmaang-maangan, Marcos. Dapat bumaba ka na. Pero alam naman namin hindi ka bababa kasi makapal ang mukha mo. Ganid ka sa kapangyarihan. Diba? Kaya habang buhay, hindi ka andyan. Tsaka dapat taasan nila yung sweldo ni Vince Dizon. Sobrang sipag. Sobrang stress na sa buhay nito ni Vince Dizon. Parang kulang-kulang sa tulog lagi ito eh. Tignan mo, namumuti na yung buhok ko. Sa panahon ni Duterte, ang gwapo niya ni Vince, batang-bata. Ngayon, salong-salong niya at ng problema ni Marcos, yan, na-stress tuloy. Deserve nito, 1 million monthly. Oo. That's the How first would one. you change the bidding process? The second is we have to put in real systemic change within these agencies. And we have to put systemic change not just in DPWH, but also on the entire process, which includes the budgetary process. For example, Karen, what I have seen, and this is now a pattern, recurring pattern that we have seen, Mayor Benji Magalong and I have seen. These projects that are questionable, that we are seeing now, every time I go to a site, the first thing I ask for is a plan. Karen, magpagawa ka ng bahay, kahit maliit na bahay, kailangan ng plano yan. Pero itong mga project na ito, worth hundreds of millions, Walang plano? walang plano. Eh, paano niya gagawin kung walang plano? Exactly. Parang widow lang. So, paano yun? Paano yun? How? Sa sobrang lakas ng korupsyon, putik, harap-harapan na lang ginagawa, di ba? Sa sobrang lakas ng korupsyon talaga, dahil sa ginawa ni Marcos na pag-abolish ng anti-corruption,
Kaya gayagan nilang ginagawa kahit walang plano. Sige, ito. Pirmahan mo agad, tapos agad. Sabi nga ni Ted Pailon, isang araw lang tapos na. Nagkabayaran na. Dahil sa ginawa ni Marcos na sobrang weak na leader talaga. Can you put a project in the budget of the national government, in the DPWH, kung wala itong plano? Yeah. Oo. How is that even possible, Karen? I've worked in government for so long. Yeah. That, in my past experience, pati sa DOTR na, walang lulusot dyan na mapopondohan sa budget na mai-implement kung walang plano. What Yan ayon na sa salita mismo ni Vince Dizon, in the past, walang lulusot. Meaning, in the past administration, walang lulusot dyan ng mga ghost projects. Ngayon lang. Dahil si Duterte is... Yari kayo kay Duterte pag may ginawa kayong kalokohan dyan. Diba? Kaya nga hindi nila magawa yan noon eh. Diba? Kasi takot sila kay Digong. Mumurahin sila. Papahiyain sila. Ngayon, free. Free for all. Free for all sa mga magnanakaw. Galing na mismo kay Vince Dizon yan wala? Walang starting date, walang completion date. Di ba dapat ganun yun? Hindi O you ganun. start at this time, walang ganun. Walang plano. Naging gatasan kasi. Walang plano, Karen. DPWH. I find it. Yeah. So how can projects like that just get into the national budget, Yeah. get into the budget of DPWH, and then ma-implement na walang plano? How is that even possible? Yeah. Only in the Marcos legacy. Ay ng bagong Pilipinas sa panahon ni Marcos.